Good morning sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. Maganda itong ipepresent ko sa inyong property. Farm lot, mga boss, develop, ano po. By the way, Sir Eric, kasama ko ulit ngayon dito. Ayan, di ba? Good morning, ma'am, sir. Papogi ng papogi, ano? Huwag mo ahitin yan, ha, sir, ha? Ano mo yan, asset mo yan, okay. So, sir, sa tingin mo, gaano kahaba itong frontage ng property? More or less tayo ng nasa 150 to 200 To 200 meters ang frontage. Part pa rin ito ng Puerto Princesa City, Salvacion, Barangay Salvacion. This is about 35 to 40 minutes away from Central Business District ng Puerto Princesa. 5 hectares to, mga boss, tama? Tama, sir. 5 hectares po ito. Clean ng titles nito, mga boss. 3 titles kasi yan, kaya all or nothing. Binibenta po lahat. Silipin muna natin sa drone shots ni Chokokoy. Alright, there you go mga boss. Papasyal namin kayo ni Boss Eric. And by the way, kasama din pala natin si Sir Ray. Sir Ray. Yan si Sir Ray. Okay. Ito yung gate mga boss. Maluwag. Parking space, kasya po dito, 2 SUV, ano? Pwede pa naman kayong magpalagay ng, alam niyo na, ng daan papunta doon. Pero bukod po dito kasi sa entrance na to, and exit of course, meron pa doon sa kabila. Nakita nyo sa drone shots natin, may kalsada pa po dyan. Pa-letter L po itong property, so may barangay road pa po dyan, ano, a few meters from here. Alright, now, naka-fence po lahat ng buong property. Well-fenced, ano. Ganito yung fencing niya. And then, 2 po ang sources ng tubig nila dito. Electric pump. By the way, may sarili po itong, may sarili po siyang, ano, transformer mga boss. So you don't have to worry about fluctuation ng kuryente. Okay, I think that is 25 kVA. Alright, so dito muna tayo sa kanan mga boss. Dito, sasalubungin na kaagad kayo ng napakagandang puno na to. Bangkal dito, ano sir? Bangkal po. Bangkal, yan. Kinakain po ng mga fruit bats yan. Marami bang fruit bats dito dumadalaw minsan? Marami po. Oh, maraming fruit bats dito. Mga boss, baka mamaya kasabay pa nila si Batman. Ayan, wag lang si Dracula. Meron silang 690 calamansi, all fruit bearing mga boss. Tignan nyo ha. Oh, very fertile po kasi ang lupa ng Palawan eh. Yan ang calamansi oh. Fruit bearings po lahat yan. You have 600 plus calamansi na nakatanim aside from may mga dragon fruits, 'di ba? May ito oh. Merong kamyas, no? Okay din yan. And then may mga nyug, iba-ibang variety nakita ko mga nyug. Ito, dwarf to kasi mga 20 years na siguro yan. Yan, dwarfs po yung mga nyug na yan.
Meron po kayong steps, no? Ito, isa to sa mga paborito ko sa mga politiko. Ano to, boss? Balimbing. Oh, balimbing, di ba? Yan. Di ba? Kanya-kanyang lipatan. Pero masarap po yan, ha? Seriously, masarap po itong ano na to, balimbing, no? 246 coconuts, mga boss, pwede na kayo magkopras. Di ba? Tapos, may mga kaimito. Ano, grafted po itong mga kaimito na to, mga boss, ha? Hindi siya malalaking puno. Grafted po siya at matured na, fruit bearing na. Chico, avocado. Anyway, sir, ilagay na lang natin sa description kung ilan yan, no? Yes po. Lahat, para basahin nyo na lang po dyan sa description kung ilan po yan. So, tignan na lang natin as we walk through, ano? Namumulaklak na po yung, yung avocado. And aside from fruit bearings, marami po siyang tanim ng mga ornamental plants. Ayan, no? Diba? Alam nyo mga boss, panalong-panalo kayo sa presyong bibitawan namin dito. Kasi mahoganis pa lang 2,000. 2,000 trees na yung mahoganis niya. At 21 years na yung mga mahoganis na yun. And then may bahay na dito na pwede kayong tirahan. Diba? Oh. Overlooking yung kalsada. Mountain range, mountain view. Mountain view po sa likod. Nakita nyo naman sa drone shot natin. Ganda ng bahay, oh. Hardwood, ha? Oh. Pwede kaya buksan to? Nakalis na po siya. Sarado. Oh, anyway, ito po yung bahay, no? Maganda. And I guess this is like a design na rest house. Umalis na po kasi yung caretaker, si Sir. Baka, try nga na. Nakalak sa loob? Ah, okay. Ito po yung rest house niya. Ayan. Ikot tayo, mga boss. Magandang pagkakadesign ng bahay, mga boss. No? Ano? Yan, no? Nice, ha? Oh. Yung baka ng tubig, meron na dito. Ito yung inyong kitchen. Wow! And I guess, ito ang pansamantalang toilet. Right? Toilet, may urinal. Okay? Talagang bukid na bukid vibes kayo dito, mga boss. Tingnan natin kung open. Ah, yun. Alright. Nakalak. Pero ang ganda ng door, oh. Hardwood po, oh. No? Well-maintained ang bahay, mga boss, ha. Mapapansin nyo sa drone shots natin, yung kanyang bakod, puno po ng mahoganis. Mula dito sa gilid, no? Pwera dito sa harap. Pero sa gilid niya, puro mahoganis po yan. 21 years na po yung mga mahoganis na yan. 21 years old. Okay. Slopey ang area, maganda, ano po. Napaka-ideal dito mag-alaga ng ng sheep, ng tupa, kambing. Yan. Dito, puro naman na, puro santol. Maganda po ang pagkaka-organize ng pagkakatanim, hindi siya sabog. So, dito, puro santol. Doon, puro kalamansi, no? And then, mangga. Ang ganda nito, oh, sir. Tinubuan siya ng pakak sa gitna. Yeah. Oh. Okay yan, barnisan na lang, di ba? Centerpiece na. Okay, yan. And then meron silang water tank dito. Ano to? Puno ng nara?
Ang ganda ng farm mga boss. Ang ganda ng farm. Oo, anong puno to, sir? Ano bang puno to? Itong malaki na to? Wow. Mga boss, ganito kalaki tong puno na to. Hindi po siya nara. Ah, nara. Yan mga boss. Ganito kalaki itong puno ng nara na to. Ha? Priceless mga boss. Thank you, boss. Alright. Ang laki talaga. Di ba? Ugat pa lang, oh, pwede nang gawing upuan. Ha? 4 na dekada na kaya to, no? Ang laki, oh. Ano ang puno naman to? Nara din? Okay, ah. Okay. Galing. And then, dito, mga boss, may mga puno ng mangga, no? Ayan yung mga nyugan. Diba? Ang ganda ng nyug, oh. Hile-hilera talaga. Dito, mga boss, nandito yung daan papunta naman dito sa Barangay Road. Yan. Nakita nyo naman sa drone shot natin, di ba? Ang ganda po ng property kasi sloping, oh, tapos walang nasayang na area. Lahat may pakinabang. Lahat ng area may nakatanim na fruit bearings. Dito kalamansi. Yan. May mga mamahogany. Meron kayong, alam nyo, this is like a permaculture farm. May timberland, may food forest kayo, di ba? Kulang na lang mag-alaga kayo ng hayop at magtanim kayo ng mga seasonal crops. Meron naman po mga open areas na pwede nyo taniman. Like dito, pwede kayo magtanim ng ampalaya, maglagay ng balag, no? Pwede kayo mag-intercrop dito sa mga kalamansi. Dito, merong mountain view, mga boss. Yun, no? Ayan. Diba? Pag nalulungkot kayo, magmuni-muni lang kayo dito. Kita nyo na yung kabundukan dyan. Ayan, no? Ay, mga boss, ito na yung mahogany forest, no? Mahogany forest. Ang ganda, mga boss. Mga sir. Matutuwa talaga kayo kapag pumunta kayo dito. Tsaka hele-helera siya, napansin nyo? Ayan, no? Hindi siya yung... May mga nakita kasi akong farm, pasa na lang tinanim yung mga mahoganies, eh. At saka mayroon siyang mga nara trees, ayan, no? Ito, nara po ito mga to, eh. Ito. Oh. Di ba? Mapapakinabangan nyo na po yan, mga puno na yan. Ready for harvest na to, oh. Yung iba. Let's say, average tayo ng 5,000 per mahogany tree. No? So, kung 2,000 yan, eh, 10 milyon na kagad yan. Mahogany pa lang, no? Presyo pa lang ng mahogany. Ang daming mahogany, so. Oh. Tsaka malamig dito mga boss, ha? Malilim. Alright, so pagka umuulan, ito ang daan ng tubig, no? Natural canal. Papunta doon. Siguro may ilog dyan. Mababa na po doon banda. Ito po yung boundary niya. Ito na yung nag-letter L, eh. Itong area na to. Yung nakita nyo makapal sa drone shot natin. Ito na po yan. Alright mga boss, ito yung sinasabi ko sa inyong Barangay Road. Sa drone shots mukhang makitid, no? Pero sa actual malapad po siya. Pwede nyo rin po itong maging entry point. Medyo mataas nga lang dito. Pero ayan po, oh, Barangay Road. Few meters lang po, nasa National Highway na yan. Ayan. Ang haba siguro nito, itong area na to, itong boundary na to is about 50 meters mga boss. Or more. Mula doon. Mahaba po siya, eh. Mukha lang maigsi sa drone shot, di ba? Pero mahaba po. On the ground, mahaba. At on the ground, nakita nyo, yan. Ang mga tanim na mahoganies dito, mga boss. Diba? Lahat yan, pwede nyo lagyan ng hammock. Mapapansin nyo po sa ilalim ng mga mahogany trees, no? Walang matataas na damo.
Kasi hindi sila magsusurvive because of the absence of sunlight. May konting-konting sunlight lang siguro dito, mga 10%, no? Kaya ito lang yung mga tumutubo sa kanila. And that is one good thing about it, kasi hindi nyo kailangang, hindi magiging masukal basta-basta itong ilalim na to. Di ba? Yan ang maganda dito sa dikit-dikit o tamang eksaktong lang na distance na pagkakatanim ng mahogany. Ang purpose po niya, kaya ganyan ang distance niyan, para humaba yung puno at diretso. Pag hinarvest nyo, may makuha kayong mga diretsong kahoy. Diba? 2x2, 3x3, 4x4, yan, diretso yan. Kasi kapag malalayo ang tanim nyo ng mahogany, unang-una mabagal humaba, tapos maigsi ang puno. Hindi kagaya nito, mahahaba po yung puno, ayan o. Kasi nga dikit-dikit sila, they are competing for sunlight. Ayan. Kaya humahaba sila ng ganyan. Okay, from here, mga boss, dire-diretso tayo. Papunta naman tayo sa Kanyugan. Okay, kung saan nakatanim yung mga coconuts. Alright mga boss, malapit na tayo sa kabilang dulo, no, sa kabilang corner. Yan na. Nakikita ko na yung bakod niya from here. Yung kapitbahay po nito, farm din, develop, pero mas maganda po yung pagkaka-landscape nito. Itong farm na ito. Layo ng pinanggalingan natin, doon pa tayo galing, oh. No? Puro mahoganies po yan, imagine. 2,000 mahogany trees. Okay, nandun po yung bakod, mga boss, no? Doon pa sa dulo. And then, ito na po yung boundary. Papunta doon sa harap. Ano po, dire-diretso na yan, going to the National Highway. Now here, merong dito, may creek na walang tubig kasi daanan nga to ng tubig kapag ka umuulan. So you don't have to worry about, magkaroon kayo ng stagnant na tubig dyan. Meron na siyang natural canal palabas doon, di ba? Hindi nyo na kailangang i-reinforce whatever, hindi nyo kailangan ng DPWH dyan, di ba? Natural, natural kanal ng tubig para hindi kayo magkaroon ng Pero if I were you, halimbawang nyo to, pwede kayo maglagay ng water impounding dyan, para mapakinabangan nyo all year out, para meron lang kayong tubig. Or pwede kayo mag-alaga ng isda, di ba? Dalag, whatever. Tapos pagdating naman ng rainy season, replenish na naman siya uli ng tubig. Now, ito na yung new gun, mga boss. Pwede kayo maglagay din ng tulay dito or hagdan, para hindi nakakatakot bababa. Especially kapag may mga anak kayo, mga bata, mga apo. Yeah. 5 hectares, pwede kayo maglagay dito ng ATV trail. Yan. Isa sa mga entertainment ng mga guests ninyo, kung halimbawang gagamitin nyo siya, gagawin nyo siyang resort. Tsaka ang ganda ng kawayan na to, sir, oh. Ibang klase to, ah. Hindi to ordinaryong kawayan. Makinis, no? Para siyang buho na parang kawayan. Ibang klase itong kawayan na to, mga boss. Nakahilera siya dito along sa bank ng creek, no? Anyway, ito na po yung new gun. So, sabi ko nga, yung bakod niya, ang nakatanim, puro mahoganies, no? Maganda yung mga nyug, mga boss, healthy. Fruit bearings na lahat. Meron iba, mga bata pa, so may mga successor sila, no? Anyway, tumatagal naman po ng century itong mga nyug. Alright mga boss, there you go. Huwag na kayo magtaka kung bakit nakaputi na ako ngayon. Nabasa ako ng pawis dahil 5 hektarya po itong inikot ko. Napakaganda po ng farm, mga boss, mga mama, mga sir. Okay, by the way, tinanong ko po yung pinatanong ko yung frontage. Po? Ang frontage nito is ilan ang frontage? 200? 236 daw ang frontage, mga boss.
236 meters. Napakaganda ng frontage niya. Facing National Highway northbound. Ano po? Papunta yan ng El Nido, Port Barton, sa Underground River. Okay, so dinadaanan po talaga ng mga turista tong lugar na to, mga boss, mga ma'am, mga sir. Nandun ang opportunity, ano? Pwede niyong gamitin ito o i-develop ito sa isang klaseng indoor resort, hotel, ano, restaurant, camping site. Napakalaki ng potential na kumita ito sa spillover ng mga turista na yan. And alam naman natin, Palawan, Puerto Princesa, globally world-class destination po yan, mga turista. Iba't ibang demography, ano, merong high-end, merong middle class, may mga backpackers, may mga eco-luxury tourist, especially itong lugar na to, pwede nyo po siyang i-convert sa into eco-luxury tourist destination. Especially, ang daming mahogany, ang dami nila makikita mga puno, ang dami nila makikita mga coconuts, di ba? May mga kalamansi. Alright? Again, mga boss, 5 hectares ang farm. Selling price is 20 million pesos, mga boss, mga ma'am, mga sir. 5 hectares po yan. Maganda na po yung presyo niyan sa tingin ko. Develop, clean title, safe ang inyong investment, of course. May sarili siyang transformer, may dalawang sources ng tubig, deep well at saka galing sa water district, mga boss. Tapos marami pa kayong coconut water, di ba? So hindi kayo maubusan ng tubig dito. And this property is about 35 to 40 minutes away from Palawan Central Business District. Nandiyan ang airport, nandiyan ang malls, nandiyan lahat ng mga essentials, ano. And about 3 to 4 hours away from El Nido, about 2 hours from Port Barton, less than 2 hours from Underground River. Kaya napakaganda ng lugar, mga boss, mga sir. Alright, so yung mga interesado dyan, mga boss, mga sir, nandyan pa yung ibang detalye sa description ng video na to. Nandyan din ang aking contact details, ano po, andito rin sa screen. Kontakin nyo ako anytime, tawagan nyo ako anytime, mga boss, mga sir. Sasagutin ko kayo anytime, mga boss, mga sir. Alright? Again, maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong time. Let's be grateful every day, mga boss, mga sir. Till the next video. Ciao.